Tatlong sikreto para magustuhan ka ulit ng isang lalaki, ng isang babae, ng partner mo, ng ex mo, o yung kinakasama mo ngayon dahil medyo nadadry na kayo or nag-break na kayo or whatever. Basta nawawala na yung pagtingin niya sa'yo. Aminin nyo, di po ba pati ikaw panda, habang nagtatagal kayo ng partner mo is parang nadadry na. Nawawala na yung kilig, nawawala na yung saya, yung pagmamahal. Di po ba nawawala na yon? Yes po, kuya. Very good ka ngayon Kampi tayo ngayon, kampi tayo. Okay. Sige. Di po ba? Very application talaga. Very applicable po itong tatlong sikreto na maibibigay ko sa inyo para magustuhan ulit kayo. Number 1. Pasok, panda. Dapat magustuhan mo muna ang sarili mo, kuya. Okay, para mas maintindihan nyo. Nasa sitwasyon ka na ba na binibigay mo lahat ang atensyon mo, ang oras mo, ang pagmamahal mo, ang suporta mo, ang lahat-lahat mo. Lagi kang nagbibigay ng energy, pero ang tanong, may nare-receive ka ba na energy? Or may nare-receive ka ba in return? Di po ba? Wala na. Ang nangyayari kasi dito mga katambay is that you want to give everything from you and you expect na mas mamahalin ka pa, na ganun din siya. Pero you were frustrated na hindi naman and bumaba yung self-esteem mo dahil tumataas yung insecurity mo. Yeah, ganun ang nangyayari. When your insecurities goes up, your self-esteem or your self-confidence goes down. Okay? So para mas maintindihan mo, ganito yan. Kapag kinumpara ka ng partner mo sa iba, or kapag mas na-appreciate niya yung ibang tao, in that process, tumataas yung insecurities mo. Diba? And bumababa yung self-esteem mo. Okay? So in that way, mas nawawalan ka ng pagkagusto sa sarili mo dahil gusto mo na magustuhan ka niya, kaya mas ginugusto mo siya ng mas ginugusto, ng mas ginugusto. Nagigets niyo na? In short, you're putting too much energy into him, but the problem, there's no energy into you. Walang bumabalik sa'yo. Kaya nga tumataas yung insecurities mo, yung jealous mo, which is nagdudulot ng pagbaba ng self-esteem, self-confidence. Pag nagiging insecure ka, di ba? Bumababa yung tingin sa'yo or lumalayo yung feeling ng partner mo sa'yo or yung ex mo, lumayo na ng tuluyan dahil sa pagiging insecurities mo. Alam mo ang product ng insecurities? Nagiging clingy ka sa kanya. Clingy, selosa, napaka-greedy mo na sa pagdating sa kanya. Which is magdudulot na masasakal yung partner mo. So, in order para magustuhan ka niya, kailangan mo na magustuhan din ang sarili mo. Pero paano? Ang no contract rule is very effective to actually kung kaya nyo lang gawin, promise. Dito nyo na de-develop yung sarili nyo. Dito nyo mas nagugustuhan yung sarili nyo. And dito makikita ng partner nyo yung halaga nyo pag nawala na kayo. Kaya sabi ko, lagi kong sinasuggest na mag no contact rule kayo. Okay? Pero paano ba katagal ang no contact rule? Gagawin ko na lang yan sa next video ko. Dahil ang masakit kapag pinapakita mo na sexy ka, pinapakita mo that you're something pero siya hindi niya ma-appreciate, hindi niya makita, sobrang sakit nun. Okay? So ang gagawin mo is that magustuhan mo na ang sarili mo. Ma-appreciate mo yung sarili mo. So it doesn't matter na magustuhan ka man o hindi, ang mahalaga nagugustuhan mo yung sarili mo. Ini-improve mo yung sarili mo. Pinapaganda mo yung buhay mo kahit wala siya. Kahit hindi nakadepende sa kanya ang kasiyahan mo. Okay? Hindi nakadepende sa kanya yung pagiging greatness mo, yung pagiging ikaw. Okay? Kasi dati nasanay ka na you're great dahil sa kanya. Pero ngayon, you're great because you are great. Hindi dahil sa ibang tao, hindi dahil sa kanya, kundi ganyan ka talaga. Magaling ka talaga, matalinot ka talaga, maganda ka talaga, mas sexy ka talaga, pero hindi mo lang ito nakikita. Dahil nakafocus ka sa iba, nakatingin ka sa iba, hindi ka nakafocus sa sarili mo. So today, for now, and tomorrow, wait lang. Today na lang muna. Saka na lang bukas. Okay, bahala ka kung gusto mo bukas. Mag-focus ka sa sarili mo. Buuin mo yung sarili mo. Improve mo yung sarili mo kasi, alam mo, durug na durug ka na eh. Alam mo, ang baba na ng tingin mo sa sarili mo. So, pataasin mo or i-elevate mo ang self-esteem mo. In that way, magugustuhan ka ng ibang tao dahil ang mga tao nagugustuhan nila, yung mga taong nagugustuhan nila ang sarili nila. Nagigets mo na?
Ano, nakakasabay ka pa ba? Take it easy lang, ano? Hindi naman sa easy-easy ka lang, pero don't rush. Huwag mo siyang i-rush. Kasi alam mo, napakahirap talaga ang mag-no contact rule, ang pag-move on, or ang mahalin ang sarili mo, lalong-lalo na kung nasanay ka na talaga sa kanya. So, hinay-hinay lang, dahan-dahan lang. Okay lang na madapa ka ulit, bangon ka ulit. Okay lang na magkamali ka, basta matuto ka. Hindi yung paulit-ulit na lang, sampaling kita dyan. Wag ganon, okay? Huwag mo siyang i-rush. Number 2 na gagawin mo ay, pasok, panda. People want what they don't have, kuya. In short, mawala ka. Sana all. Hey! Para mas maintindihan nyo ang sabi ni Panda, you want what you don't have. Ano ba yung mga bagay na nagugustuhan mo bilang isang babae? Kasi alam ko mas maraming babae ang manonood dito, kaya ang tatanungin ko sa inyo, ano ba yung mga bagay na gusto nyo? Okay? Gusto nyo ba ng bahay? Gusto nyo ba ng motor? Ng sasakyan? Teka lang, mag-isip ako. Kasi wala akong maisip na mga nagugustuhan ng mga babae na specific. Kasi ang alam ko sa mga babae, basta kung ano yung nakikita nila, magugustuhan na nila. Ang dami nyo kasing nagugustuhan eh. Lalo na pag nag-open lang kayo sa Shopee, ang dami naman, okay, nako, naka-add to chart na naman. Kaya wala akong maisip na nagugustuhan ng mga babae na specific. Halos lahat naman gusto nila eh. Yung iba nga, masyadong mabisyo. Pati mga Korean na artista eh, gusto na nila na mapaakin na. Basta, meron na. Okay, so meron na akong naisip. Kapag meron kang nagugustuhan na isang bag, Louis ba yan yung isang... Wait lang. Never mind. Basta magugustuhan mo na bag na napakaganda. Ngayon, nagugustuhan mo yan nung wala sa'yo. Okay? Nung wala pa sa'yo, sobrang... Baka hindi ka pa nakakatulog, kakaisip, magkano kaya yon. Pag-iipunan ko talaga yon. Mag-i-invest ako para makuha ko yon, mabili ko yon. Ngayon, nung nasa iyo na, after a month, after 2 months, kumusta yung value sa'yo? Diba degraded? That is what they call sa economics as depreciation. Yung bumababa yung halaga niya sa'yo. Diba? Hindi mo na siya ganun masyadong nagugustuhan kasi laging andyan eh. Laging andyan, ginagamit mo masyado. Araw-araw mo na nakikita eh. Diba? Hindi mo na siya ganun na nagugustuhan. Hindi tulad ng dati na pagkasabik mo, pagkagusto mo sa bag na yan. Just like that. Kapag ikaw ay laging madali niyang na-access na palagi kang andyan sa kanya, kahit na may mga abuse na nangyayari sa inyo or yung trato niya sa iyo is hindi isang partner kundi wala lang, tapos andyan ka pa din, accessible ka pa din sa kanya, na kung pindot-pindot niya lang sa'yo, pwede ka nang ma-access. Hindi ka niya magugustuhan. Kasi, ang nagugustuhan ng isang tao ay yung mga bagay na wala sa kanya, na hindi madali sa kanyang makuha, na may halaga. Okay, nagigets mo na ako? Napaka-effective ulit ang no contact rule dito. Okay? Alam ko, sobrang hirap na gawin ang no contact rule, pero promise, very effective to kapag nagawa nyo. Alam nyo kasi, alam ko yung nasa isip nyo, kapag mag-no contact rule kayo or nag-no contact rule kayo, is that natatakot kayo na kapag pinabayaan nyo, nag-let go kayo, hindi nyo pinapansin yung partner nyo, yung ex nyo, is that maghahanap sila ng iba at hindi ka na makakahanap ng bago, which is very, 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 very wrong. Hindi po ganun. Okay? Hindi porke ayaw ka na ng former na partner mo is that ibig sabihin wala nang magkakagusto sa'yo. Napaka-imposible yan. Sa utak mo lang yan. Maniwala ka sa akin. Meron at merong magkakagusto sa'yo. Huwag kang madanagan. Ano bang Tagalog ng madanagan? Huwag kang matakot. Okay? Alam mo, pinapataas ko lang yung self-esteem mo. Yung tiwala mo sa sarili mo. At yung pag-asa. Kasi nga kapag nawala ka na sa kanya, in that way, sa kanya makikita yung halaga mo. Kapag wala na sa kanya yon, nagigets mo na ako? Nagigets mo na? Nagigets mo na ba? Kaya, pahalagahan mo ang kahalagahan ng space. Okay? Wag kang magra-rush. Wag mo kasing ira-rush na dapat next month ganito na. Wag mo i-rush. Kalma lang, hinay-hinay lang. Okay? Kasi napakaganda yung may space sa inyong dalawa. In that way, dyan yung makikita ang halaga ng bawat isa sa inyo. Kasi nakakaumay eh. Nakakasama pag lalong-lalo na mga magkapiling talaga or yung halos araw-araw, ganun. Basta ganun. Lagi mong tatandaan na ang tao, ang gusto ng tao ay yung mga bagay na wala sa kanya. So, paano ka magugustuhan ulit ng ex mo or ng partner mo? Mawala ka lang muna. Magre-reach out yan sa'yo, maniwala ka sa akin. Kung mahal ka. Ang tanong, kung mahal ka at kung pinahal ka. Baka naman kasi hindi eh. Number 3 na dapat mong gawin ay, pasok, Panda. Ask yourself, ano ba yung mga bagay na gustuhan niya sa'yo nung una?
Hindi tayo masyadong magkaaway ngayong panda. Very good. Very good. Tanungin mo yung sarili mo. Ano ba yung mga bagay or ano ba yung nagustuhan niya sa akin nung una pa lang? Bakit naging kayo kung wala siyang nagustuhan sa'yo? Except kapag pinikot mo lang siya, nilasing mo lang siya. Kung may liligaya ka sa feeling mo ng iba, edi wow. Meron at merong attraction na nangyari nung una pa lang, kaya naging kayo. Tanungin mo sarili mo, ano ba yung mga bagay na yon na nagustuhan niya sa akin? Itsura ko ba? Behavior ko ba? Yung mga meron ba sa akin? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Kasi, in the process na naging kayo, in the process na tumataas yung insecurities mo, bumababa yung self-esteem mo, in that process, nawawala na yung mga bagay na attracted sa'yo, na naa-attract siya sa'yo. Nawawala na yon kasi busy ka na magbigay ng energy mo sa kanya. What are those energy? Yung attention mo, yung pagmamahal mo, lahat nung sa'yo. Pero ang problema, puro ka bigay ng energy, but you, what is that English? You don't receive energy nothing. Wait lang. Magpa-process ako ng English, basta ganon. Okay? So, sa tagal-tagal ng relationship nyo, or nag-break na kayo, dyan mo sana iisipin na ano ba yung mga bagay na nagustuhan niya sa akin nung una para i-improve ko ulit yon, para pagandahin ko or hasahin ko ulit or i-shine ko ulit or linisan ko ulit para kumislap siya na napakaganda na parang diamond talaga. Diamond. Okay? Meron ba? Meron ka bang naisip ano ba yung mga bagay na gugustuhan niya? O baka yung katawan mo, o kumusta ka na ngayon? Oinky na. Baka nakalimutan mo kasi nag-jogging. Baka nakalimutan mo nagpa-sexy. Sabi ko nga nung una kasi, mahalin mo din ang sarili mo. Magustuhan mo din ang sarili mo. Alagaan mo din ang sarili mo. Bigyan mo din ng oras yung sarili mo. Okay? Kasi, on the process ng inyong relationship, nawawala na yung attractness talaga. Ano bang tawag doon? Wait lang. Yung mga bagay na nagugustuhan niya sa'yo, nawawala na, nakakalimutan mo na na-develop. Di ba? Wala na nga. So, ayan ang tanungin mo sa sarili mo. Okay? Ano ba yung mga nagustuhan niya sa akin? Asahin ko ulit yon. And nangyayari lang yon kapag dumistansya ka sa kanya. Kapag nagno-no contact rule ka, balik ulit tayo sa no contact rule or radio silence. Sa mga hindi nakakalam ng radio silence, patayin mo lang yung radio para maging silence. Yun na yun. Mawala ka sa social media, mawala ka lang sa kanya. Hindi ka ganun kadali na ma-access sa kanya. Or hindi ka ganun na laging available sa kanya. Kasi nakafocus ka na sa sarili mo. In that way, nakikita mo na, ay, ganito yung mga bagay na na-attrakan niya sa akin. So, hasahin ko para kapag nakita niya, ma-attract ulit siya. I hope na nakakatulong ako sa inyo, na may silbi naman ako sa inyo. So, itong lagi mong tatandaan, huwag kang matakot na mawala kasi siya. Okay? Kasi, lagi mo iniisip na baka maghanap siya ng iba kapag dumistansya ka. Kaya hindi mo yan nagagawa na dumistansya. Kasi may humihila sa'yo eh. May nagbabawal sa'yo yung utak mo. Okay? Lagi mong tatandaan na kapag mahal ka, yung siya talaga yung para sa'yo. Hindi yan maghahanap ng iba. Hindi niya man lang masikmura na yumakap sa iba. Promise. Pero kung hindi ka mahal, at na talagang hindi siya committed sa'yo ng deeper, na wala siyang mas malalim na commitment sa'yo, na yung pang forever na, maghanap yan talaga ng iba. Pero sabi ko, bakit mo sinasayang? Bakit mo iniiyakan? Bakit ka nasasayangan? Ngayon, sa tingin mo sa kanya, mahal na mahal mo siya. Pero maniwala ka sa akin, pumunta ka sa ibang lugar. Meron kang mamimit na ibang tao na mas higit sa kanya. Yung dating pagtingin mo sa kanya, hindi na tulad ng ngayon. Kasi ngayon lang iniisip mo, ngayon lang. Like for example, meron kang crush ngayon. Pero nung umalis ka ng trabaho, nakakita ka ulit ng bago, uy, meron na naman, mas maganda pala, mas crush ko yan. Just like that, walang permanent. Actually, iniisip mo lang na sobrang mahal naman siya na hindi mo kaya, na kahit ina-abuse ka na, kahit sinasaktan ka na, nag-stay ka pa din, kasi may humihila sa'yo na baka maghanap siya ng iba. Tandaan mo, kahit magkarelasyon pa kayo, kung gusto niya maghanap ng iba, maghanap talaga ng iba. So, mahalin mo ang sarili mo? Dumistansya o mawala ka muna sa kanya para magustuhan kanya, para hanapin kanya, para mag-reach out sa sa'yo? And then gawin mo or improve mo yung mga bagay na dati niyang nagustuhan sa'yo para magustuhan kanya.